maulan ngayon, so bumili ako ng payong. So papunta na tayo sa Northern Blossom. It's a flower farm. So dun yung entrance, yung farm entrance. First pagpasok mo is the greenhouse agad. Tapos may ganitong flowers. These are nice flowers. So unfortunate na umuulan. Ay, mga succulents. They look so nice. We'll just walk around and take some photos with the plants. So dito sa area na to parang mga succulent. So parang yung backdrop dito is yung bundok. Yeah, it's very nice. Okay. Hindi kasi may rice terraces na. Take a photo of that. Ang laki ng flowers dito. Actually, yung mga bulaklak dito, nakikita na rin ito sa Manila. Tourists, they're having fun. Dito ang ganda rin ng flower. Instead of flower, plant. Nakaiba yung kulay niya. Dito ako sa taas. I think pwede po bumaba din. Doon sa baba may mga parang pwede pong puntahan pero lumalakas na yung ulan. So exit na tayo. So exit. I mean, before pa ako nag-decide na atok or magsagada, may balita na may parating na bagyo. So nag-join na lang ako sa tour kahit alam kong maulan, pero maganda pa rin naman. I'm still having fun. Sa exit ng cafe dito. Dito sa Northern Blossoms, 300 pesos yung entrance. Tapos mayroon siyang kasamang coffee and ito. Coffee. Umalis kami kanina mga 10 PM. Tapos we arrived here mga 5:30. So actually wala pa akong tulog. Meron akong konting tulog sa biyahe, so I look so haggard. Okay lang, basta may kape. Pangalawang coffee ko na. This flower farm. Ganda niya. Unfortunately, maulan lang talaga. So
na ako ng payong. 250 pesos payong. Kasi malakas yung ulan. Okay, next stop po namin is yung highest point. Yan, highest point. Highest point. Oh, okay, it's nice. Ang ganda dito. Sobrang ganda. And may waterfalls pa doon. Look at that waterfall. It's so beautiful. Shoot. Ang ganda. Hindi ko alam kung dahil lang ba sa ulan or talagang may waterfalls dyan. Guys, look at those mountain ranges. Yes, ang ganda talaga. This place is amazing. Nag-CR break lang kami. Buti na lang yung lugar ng pagsi-CR. Sobrang ganda. Just look at the place. Ayan. Salit na kami sa van. We just arrived in Sagada. Yan yung van namin. And mag-breakfast muna kami dito sa Sagada. Mga food nila dito. Dito kami sa Sagada Weaving. So dito yung actual na paggawa nila ng tela nila. So ito na po yung final output. Mga bags. We're going to the pottery. So dito gumagawa ng pots. Ganda ng location nila. Yung background. Ang puno. Dito yung mga ay pwede namin kunin. We have to be environmental friendly. Secondly, hindi po amin. Kaya kung saan ang hands. Ito po ang centering pot. Pag hindi po kasi siya na center, we can compress the pot. I'm here sa accommodation, sa bed. I'm tired pero not really that tired kasi ano lang siguro puyat, walang tulog kasi biyahe, overnight biyahe, 10 PM kami umalis sa Manila, then biyahe na yun papunta dito. Hindi naman siya nakakapagod yung ginawa namin pero kulang, so
Supposedly, pupunta kami ngayon sana sa yung hanging coffin. Kaso umuulan talaga. The rain won't stop. Actually, signal number 1. So, tomorrow na lang. Bukas na lang daw tayo pupunta doon. So, gusto ko na rin matulog. Good night. Good evening. I'm here in my room. And it is 7:30 p.m. And nagugutom ako. I'm going out to eat. So, sa sapatos lang ako. Sana may maharap tayo. May bagyo ngayon. Maulan. And I'm gonna bring this umbrella that I bought kanina. Igorot Cafe. Punta siya sa lap ko. What are you smelling? What are you looking for? Nakuha yung katawan. Uy, ang gaan mo lang. Wala, pumunta sa akin. Nandito na siya sa bag ko. Oh my God, what are you doing on my lap? Oh my God, dito na siya sa akin. Dito, pero in order to bangus. Kasi may kasama ako dito. Hey! Gusto nang kumain ah. Hey! Oh, nakatingin sa bangus. Nakakababa lang naman sa... Okay, unfortunately it's still raining pero dito ako sa Bros Inasal. Ito siya. May baliktad na bahay dito. Ito yung bahay. Meron overlooking dito. Yung mga bundok. Ayun yung mga bundok. Overlooking siya. So, pasok tayo sa loob. Still raining. Unfortunately. Pasok tayo sa loob. Okay, so Ampanga Heights pala to. And yun na yun, Bros Inasal. Ito yung first destination namin. It's a church, an old church here in Sagada. So, hindi daw ito siya Catholic Church. Anglican daw. Kasi mostly daw dito sa Sagada, Anglican daw yung religion. Kaya pala wala siyang cross. Ayaw na ka din mo. So now we are walking to, so right now we are leaving this church and we are walking to another destination. Hindi ko alam kung saan. Basta go with the flow lang ako. Medyo mahina na yung ulan. So parang required yung guide dito. Still may nakapayong kasi umuulan pa rin.
Saan punta natin dito, kuya? Cemetery. Saan? Cemetery and then hanging coffins. Dito na yun. Oh. Namin kahoy. Hindi siya kandila kasi dito mahangin. So walang silbi kung kandila kasi madaling mamatay. Tapos libre din kasi yung kahoy sa amin. Yun yung ginagamit namin. So, dito tayo ngayon sa cemetery. Cemetery nila. Ayan, mga kasama. I don't know those people, pero friendly naman sila. They seem nice. So, we're still on our way to the hanging coffins. So, dito makikita yung town ng Sagada. Yeah, that's the Sagada town. So yan na yung hanging coffin dito sa Sagada. Ito yung mga indigenous practices. Actually, if you notice, may cross na. Na-mix na siya ng Catholicism or Christianity. Elder dito, yung may apo, may anak ka na kinasal sa traditional way. Ganun. And then kailangan mo, first of all, native ka ng Sagada. Hindi pwede yung nilalagay dyan yung mga